Opo. Anybody could use anybody's birth certificate. Ngayon, ang Opo. tanong ko, Colonel, tulang tanong kay Major, nung iserve niyo po Opo. yung warrant, may kasama po kayong eyewitness doon sa krimen, doon sa murder, na nagsasabing siya na nga yung nag-commit ng murder, ganun po ba? Mga marami po tayong witness na magsasabi. Hindi, sir. No, sir. Hindi yan. Nung iserve niyo po yung warrant, di ba? May dala-dala kayong warrant, di ba? Opo. Tapos ngayon, Opo. iserve niyo yung warrant dito, nung sinab yung warrant para kay Sam, okay? Opo. Kasama niyo pa ba yung eyewitness na nakakita sa... May kasama po tayong mga, yung nagturo po sa kanya. Hindi, kasama niyo po mismo, yung po ay naka-witness dun sa pagpatay po. Sino po bang munang victim? Sige po, para hindi tayo Ang witness po natin is yung Hindi, yung victim po muna. nagsasabi. Anong pangalan po ng victim, sir? Ay, yung pong mga civil bombings po. Bombings po kasi ang involvement yan eh. Bombings. Yung series of bombings po sa Cotabato, sa Series of Cabacan. bombings. Opo, bombings po. Okay. So, ngayon, meron po kayong witness nung iserve yung warrant na sinasabi, nakita ko yan yung naghagis ng bomba. Ganon. Yun po ang nagpatunay na siyang naglagay ng bomba at siyang nag-initiate ng explosion. Okay. Stop muna dyan. Now, sir, nung mangyaring explosion at kayo pong mga pulis na investigate, naghanap kayo ng mga witnesses, yung witness na sumama sa inyo sa pag-serve ng warrant, were they the same witnesses na naiblate doon na nagsabi, ako ang nakakita sa paglalagay ng bomba? Sila pa rin ba yun? Based po doon sa nag-file ng kaso earlier before sinerve namin yon, siya po ang nagtayong testigo doon kaya naglabas ng warrant of arrest. Hindi, sa umpisa pa lang, sir, right from the start, lumutang na agad itong witness na ito na sumama sa inyo sa pag-serve ng warrant. Based po doon sa sa nag-release ng warrant of arrest. Hindi, sir, napapalit po tayo. Ang gusto ko pong malaman, sir, noong nangyari po yung pambobomba, okay, sir? Tapos Opo. ngayon, nagawang investigasyon yung ating PNP. Habang Doon nagagawa po kayo sa ng area, investigasyon, meron po bang lumutang agad na witness sabi, sige, nakita ko yung pambobomba yan right from the start. And then yung tao bang, kunyari si Juan, yung witness natin, nakuha nyo agad doon sa crime scene, si Juan bilang witness. Is Juan the same guy na sumama nung iserve niya yung warrant dahil nakita niya talaga yung paglalagay ng bomba? Yan ang itanong ko. Ang ano po sir, ang pagkakaalam ko niyan, siguro nag-imbestiga muna yung mga pulis. Siguro it takes some time. Yan nga mahirap, sir, Pareho kayo ni Major, Hindi kayo sigurado, Siguro. Hindi kayo sure. Okay. Sige, Opo. you have to be precise, sir, kasi buhay ng tao rito nakasalalay, sir. We don't care kung... hindi namin kaano itong si Sam Idris. Opo. Wala kaming pakialam, kahit tadyakan nyo ito, bugbugin nyo ito, kung talagang siyang ng Bombay. Pero kung hindi naman siya, kawawa naman, sir. Dapat... Ako rin po naniniwala sa anong yun, pero nung sinabi po, nakausap po namin yung source naman natin, yung mga bagay confirm ng ibang mga sources natin. Medyo tumibay pong ating Okay, so, paniniwala. may mga sources. May mga sources. Ang pangalawa pong issue is may threat kasi po dito sa General Santos City na bobombay yung ating mga cannery, yung mga nagagawa ng mga sardinas, yung mga tuna cannery. And nung inaresto po natin yan, talagang tugmang-tugma yung information kasi yung kung saan po siya inaresto, malapit po doon sa cannery na sinususpect natin na bobombay. Alam mo, Colonel, pero yung sa amin lamang ho, sa T3, pag mga ganito huhuli ho kayo, may mga warrant ho, talagang yun ho yung tao. Sigurado. Tight ikaka yung inyong mga ebidensya, selyadong-selyado, para hindi rin ho kayo mapahiya na at the end of the day, pagdating sa korte, papadismiss lang, papakawalan. That's right. Nakakahiya. Alam nyo naman ho siguro, makailang beses na ho na mga kaso po ng PNP, hindi lang ng PNP, ng NBI na mistaken identity, pinapakawalan po ng piskal dahil mahina po yung kaso. Ano po, Colonel? Opo, Yun ho yung gusto namin. Ako po yung naniniwala. Sigurado dapat po kayo tight at sealed yung kaso. Opo. Ano? Colonel, may pahabol lang ako. Dahil unang-una, doon ba sa procedure na ginawa ninyo yung pag-aaresto rito, dahil base doon sa testigo, sinasabi niyo yung sources, nakakasiguro ka ba? Ako po yung naniniwala. Nakakasiguro ka ba? Hindi naniniwala. Iba yung naniniwala, nakakasiguro. Kanina Nakakatiyak ka ba? Hindi sila sigurado, Kasi kung sinasabi mong naniniwala ka at nakakasiguro, magkaiba yon. Nakakasiguro ka ba? Nakakatiyak ka? Ako po, pinanghahawakan ko po yung witness na salita. ng Okay, witness. okay. Sige. Yung ba sa witness mo, klarong-klaro sa'yo?
Ito na masasabi ko, Ken. Hindi naman po namin... Okay, kasi sinasabi kong klarong-klaro. Ngayon, kung sinasabi mo procedure, klaro sa'yo, may clarity, then may accountability ka. Pananagutan mo to. Parang hindi mo napapanagutan dahil sa una, procedure, alanganin ka. Yung klaro, hindi gaano dahil magre-relay ka uli. Eh, kung mapapasahan mo yung isa, sinasabi kong Colonel. procedure, clarity, at saka yung sinasabing, mapananagutan Colonel. mo, ibang Colonel. usapan yun. Okay, ito lang po ang talaga nakakabagabag sa aking isipan, Colonel, ano? Kasi nung una ko ma-interview si Major, hindi po siya sure. Alright? Yung kanya pong mga tanong sa akin, hindi po diretsuhan, lihis eh. And then the same thing with you, hindi ka sure. Palagi niyo po tinuturo yung hindi ka, yung witness kasi ayon sa witness. So you're not really that sure, which means hindi kayo ready, hindi niyo napaghandaan, hindi po kayo nakapagawa ng research, background investigation about the suspect na sinasabi niyo ngayon na itong si Sam. sir, Di ba? Nagtanong-tanong pwede po ba kayo, sir? Did you ask around background check dito sa tao? Di ba? Ito ba yung tumutugma sa profile ng inyong suspect? Halimbawa, anong trabaho ng pamangkin niyo? Nagtrabaho sa Pwede po LBM Manpower Service Anong trabaho niya doon? sa Sardinas. Oh, sir, nagtanong ba kayo sa kanyang employer? Nag-imbestiga ba kayo sa barangay? Dapat gumawa muna kayo ng background check kung tumutugma nga yung klase ng krimen sa klase ng pagkatao niya. That's what I'm saying. So that kapag nabuo yung investigasyon na yun, Hello? pwede mo na sabihin, wait a minute, listen. Then pwede mo na sabihin sa amin, straight to my face na, yes, Rafi Tulfo, sure na sure ako yan because I did my homework. Yan lang ibig ko sabihin. Hello. Sa ngayon Hello, kasi sir. kanina, pareho kayo ni Major, hindi kayo masyado sure eh. Pag kayo po humuli ng tao at magkulong ng tao, especially na magtutorture kayo ng tao, make sure na talagang sigurado kayo, yun talaga ang inyong suspect. Yun yung Procedure. tao Hello. nyo. Okay? Hello, sir. Yun lang po. Hello, sir. Anyway, ang gagawin po Opo, namin, iakit po namin to sa hepe niya sa CIDG para magawa ng further Opo, sir. investigation. Opo, sir. Kami, sir, wala Opo, kayong sir. pakialam. Hindi namin kaano itong si Sam Idris. Kung talagang ito yung suspect ninyo, kahit niya isalvage nyo pa ito eh. Wala kami Oh, pakialam eh. I'm just telling you sir, straight pwede up ba front. magsalita? Pero dapat you have to do Sir. your homework, okay? Hindi yung Pwede basta-basta ba hindi kayo magsalita? sigurado. Yun lang, stop na, sige na, tama na, okay na. Wala na kaming oras. Sige na. Wag mo kayo, baby Teo. Magbabalik pa po ang T3. to T3 dito sa TV5. So dapat si Barder, mga tol, terrorism. Gano'n na nga. Wala Yung sila kaso. siguro makuha ang suspect. Alam mo naman, nagmamadali. Diba? Anyway, paimbestigan natin yan kay General Sammy Sam Pagdilaw. Pagdilaw, okay. Kaya sasamahan siya sa krami Ayun. sa kasong yan. Sige, bago tayo magtapos mga tol, kumustahin natin mga balitang abangan nyo sa aksyon. Miss Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, eto pang believe it or not, nasisarya ng di oras ang isang bata sa Peru. Tanong nyo kung bakit. Nabisto sa ultrasound ang bukol sa tiyan niya ay fetus ng kapatid niyang hindi lumabas sa tiyan. At eto pa, hindi pa tapos ang trial kay Chief Justice Corona pero itong isang justice raw na nanganganib ma-impeach, babaliktad raw para tumestigo. At ang crush ng bayan na spokesperson ni Corona na si Attorney Karen Jimeno, naudlot raw ang honeymoon dahil kay Chief Justice Renato Corona. Bakit? Sasagutin natin yan sa aksyon, kaya takbo na rito, Erwin, Sabi ni Kuya para Ben, aksyon ni Tol naman. Ben, bakit daw naudot yung honeymoon? Sabi ni Tol Ben. Bakit yun? Gusto ka talaga, kawawa naman yung kanyang Sige, salamat, Cheryl. Easy lang. Tutunan po ang aksyon, wag kayong BB2. Oh. Ayan po ang 30 minutong aksyon, ora mismo. Magandang hapon, Rafi Tulfo po. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo! Ako naman po, Sir Wintulfo, ang bumangga. Kiba! Hindi ordinaryong kabag o impatso ang umatake sa 3 taong gulang na si Isbak, kaya isinugod siya sa ospital sa Peru. Sabi ng mga doktor na nakakita ng bukol, baka tumor. Pero sabi ng ultrasound, fetus ang bukol. Kambal daw ito ni Isbak, pero walang utak, puso at baga. Kaya sa kanya ito kumapit para mabuhay. Ang ending, nasisaryan ng di oras ang bata. Kung absent ang kalahati ng pwersa ng pulis sa kalsada kagabi, andito sila. Ang physical training nila, mamang pulis, kendeng-kendeng. At dahil a good leader is a good example, pati ang leader nila, humataw. Ang pagbibigay ng kasayahan ay isang uri ng kabayanihan. Pero time out muna tayo sa kasiyahan. Ang maaksyong balita, umpisa na.